Sa tingin naman natin, sigurado na dito sa Justice Committee na sa April 29, madidetermine yan, may probable cause. Sigurado naman tayo na halos na sa House, kahit si dating Secretary Ronald Llamas, sabi niya may 152 na siyang na titingnan na buboto sa pag-suporta diyan sa impeachment. So yung 106 lang kailangan, halos sigurado na. Ang problema na lang talaga, Sentry, yung sinasabi sa Senado. Ano bang tingin mo? Kaya-kayang lumusot ito sa Senado? Kasi yun yung sinasabi ni Panelo, yun yung sinasabi nila ng mga DDS na kahit lumusot pa yan sa Kamara, sa Senado, hindi yan. Ikaw, ano bang assessment mo sa ngayon? Ang pananaw ko po dito ay we will take it one step at a time. Di ba? Pagdating nito sa Senado, pag nilabas yung mga ebidensya at ako naman ay kumpiyansa na yung ebidensya na nakita natin so far at yung mga susunod pa, ito ay makakakumbinsi ng publiko. Kasi pag nilabas po ito sa Senado, mas mahihimay pa ito at mas nakatutok yung mga kababayan natin dun sa live proceedings. Tapos, ang mangyari nito, pag nakumbinsi yung publiko dun sa ebidensya, susunod na rin yung mga senador kasi representante sila ng taong bayan eh. So nakita po natin ang nangyari yan nung kay Chief Justice Corona na impeachment. Nung una, maraming senador na leaning acquittal, pero nung lumabas yung ebidensya, ultimately 20 senators ang nag-convict kay late Chief Justice Renato Corona. Dito, kasama ka doon, ano? Opo, sama po ako doon. Ito, nagbibilangan sila ngayon eh. Teka muna, hindi ngayon ang verdict. Doon yan sa dulo pagkatapos ng presentation ng ebidensya. At titignan nila, bukod dito sa mga ebidensya ng prosecution, pag nakita nilang how-shaw yung depensa ni Sara, ano yun? Mas makakadagdag pa yon sa desisyon para i-convict si Sara. Yun. So, bagamat sa ngayon kung titingnan natin medyo parang uphill, pero sa tingin ni Sentry, nandyan ang posibilidad na babago 'yan. Kasi nga yung experience noon kay Corona, na senator noon si Sentry eh. Nung una 23 noon ang senador. Nung una, ilan ba yung originally yung parang i-acquit si Corona noon? Mga 13 ho. Mga 13 ang leaning acquittal. Oo. Base doon sa mga nag-aanalisa, 10 daw yung leaning conviction, 13 yung leaning acquittal. Parang ganito rin. Parang ganitong division. Pero kinalaunan, 20 yung nag-convict, 3 yung nag-acquit. So, yun yan. Doon mo malalaman na ang botohan hindi sa simula. Ang botohan doon sa dulo. Tapos ito po, kinakategorize ko nga, attorney, yung mga senador. Yung isang category ng mga senador, ito yung mga may prinsipyo. Ito yung nag-decide base sa ebidensya at pagka ito ay na-prove base sa ebidensya, magko-convict. Meron naman yung isang grupo ng mga senador na walang prinsipyo na tanging loyalty lang nila kay Sara Duterte kahit na ano pang ebidensya mag-acquit. So meron yan. Tas meron naman yung nasa gitna. Yung tipong mga senador na naaareglo. Sabihin na lang natin. Yung transactional senators na tinatawag. Ang tanong dyan, nung mga yan, ano bang akin dyan pag nag-convict ako? Yun. Ganun po yun. So, marami-rami din yan. Pero ang bilang sa ngayon, abot na ng 16. May pang 17 na baka sakali buffer. So, yun po yung base sa impormasyon na nakalap ko. Ayan at least binibigyan tayo ng hope ni Sentry na wag nating isipin kasi parang ang pinalulutang ng mga pro Duterte Sentry yun na nga
Sa House, sigurado kayo, pero pagdating sa Senate, sigurado naman daw sila na hindi. Pero yun nga, pinaliwanag ni Sentry, hindi. Kumbaga, bilog ang bula. Hindi, Bilog ang kahit bola. naman nung panahon ni Corona, ganun yung pagtingin. Kasi overconfident si Corona noon. Kasi karamihan ng senador, mga ni Gloria. Kasi si Corona, dating chief of staff ni Gloria nung nasa Senate si Gloria. Tao talaga ni Gloria si Corona. Kaya ngayon, yung mga senators, karamihan mga kay Gloria. Kaya lang syempre yun na nga. Syempre gumalaw ang politika, marami diyan sa mga senador magbabag. Saka ang pinakamalaking doon, Sentry, nung na-expose na si Corona Unang-una, ang dami niyang mga yung accounts niya sa Undeclared. bangko. Hindi yung nakadeclare sa SALN, yung mga condominium units niya, at yung dollar accounts niya, hindi man nakita kung magkano yung laman ng dollar accounts niya kasi confidential yun. Pero imaginein mo, may dollar accounts ka na ang dami niyang mga nakatago na mga accounts na hindi niya dineclare sa kanyang SALN. At itong kay Sara ngayon dito sa House, hindi pa natin nakikita yung laman ng kanyang mga accounts. Yan ang pwedeng isubpina sa trial. Pag nakita na natin yung laman talaga ng mga accounts niya. Yan yung iniwasan kasi dito sa Justice Committee na wag isubpina yung bank accounts. Pero sa trial, pwede nang isubpina yan. Tama ba ako, Sentry? Pwede nang isubpina yan, attorney. At doon natin makikita na yung mga deposito na below the 500,000 threshold. Kasi itong nakita ng AMLAC, ito lang yung base sa batas, base doon sa kanilang system, yung automatic reporting. Pagka nagkataroon ka ng transaksyon na more than 500,000, yun lang yung automatic na natatransmit sa AMLAC. Pero yung below 500,000, at ako naniniwala ako dito kasi pag kinenta namin, attorney, yung listahan, yung buong dokumento ng bank account ni Sara, lumalabas almost 500 million yung mas malaki na withdrawal Paano nangyari yun? Ang pumasok kung magkano, tapos yung withdrawal higit ng 500 million. Ibig sabihin nun, may nagdideposito na below the threshold na 500,000. Kagaya ito nung ginawa ni COMELEC Chairman Bautista, kung maalala ninyo, attorney, nung in-expose siya nung kanyang asawa, lumabas, nakita doon sa passbook, ang deposito niya, mga tagti 300,000. Multiple 300,000 transactions per day. So, ibig sabihin, kasabwat niya yung local branch managers kasi hindi mangyayari ito kung inire-report ito suspicious transaction kasi kahit below the 500,000 siya, pero series of 300,000 deposits, dapat lumabas ito. Ire-report niya suspicious. Hindi dapat makikita yung kaso na passbook nilabas nung asawa niya Dinahuli ngayon. Palagay ko ganun din ang ginawa dito. Kasi kung maalala ninyo, attorney, yung branch manager sa Julia Vargas na BPI, nung naging presidente si Digong, ginawa niyang SSS president. Mantakin nyo naman na anong reward yun. Ibig sabihin, ito, binibigyan lang yan ito ng nilalapagan ng pera tapos nagtatransfer ng tagpo 400,000 probably multiple 400,000 deposits. Kaya hindi nakikita ng AMLAC. Tapos hindi rin nire-report na suspicious bank transactions kasi kasabwat sila. So yan, makikita yan pag inungkat yung buong account. Tandaan natin mga kababayan, hindi pa talaga natin nakikita yung accounts ni Sara kasi hindi naman sinubpina yung accounts. Ang sinubpina ay yung mga transactions na na-flag ng AMLAC. Kumbaga, yan na nga yung pinapaliwanag ni Congresswoman Beatrix Lustro. Wala silang mali na ginawa kasi hindi naman nila sinubpina sa Justice Committee yung mga bank accounts ni Mans at saka ni Sara. Ang sinubpina nila
yung mga transactions na flag ng COA ay ng AMLAC dahil covered transactions 'yon o kaya suspicious transactions. Pero pag nakita natin yung accounts, tama si Sentry, yung makikita mo talaga doon, halimbawa sa isang halos siguro araw-araw may pumapasok ganitong pitsa may pumasok na ganito, talagang diyan. At kaya lang ang magsusubpina na talaga niyan, isusubpina yan ng prosecution sa sa trial na. Kaya mas marami pa tayong makikita sa trial. Ito parang tip of the iceberg pa lang lahat itong nakikita natin kasi siyempre nalilimitahan yung powers ng Justice Committee. Ayaw ng Justice Committee na masyadong gamitin yung powers niya kasi dadalhin na naman sa Korte Suprema yung issue. Nagiging maingat din si Congresswoman Beatrix Listro. Pero siyempre sa Senate na, sa trial, ang Senate as an impeachment. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.